Alam niyo po, ako naniniwala sa sinabi sa Biblia, kung ano itanim mo, yan ang aanihin mo. No? So, kailangan sa committee na to, katotohanan na itatanim natin, kasi kung kasinungalingan, grabe ang consequences ho nito. No? So, sir, muli, totoo ba yung mga sinasabi niyo? Totoo lang, totoo, sir. So, kung totoo, hindi ko po sinasabing totoo, ha? Pero kung totoo yung sinasabi niyo tungkol kay President, dating Mayor, ngayong Presidente Duterte, ano pong gusto niyo mangyari sa testimonyo niyo? Gusto ko lang malaman ng taong bayan, sir, para mahinto na yung mga patayan. Pero hindi po siya ordinaryong tao, Presidente siya. So kung totoo yan at malaman ng mga tao, matatanggal siyang Presidente. Tama po? Tama po, sir. Kung matatanggal siyang Presidente, sino magiging Presidente? Iwan ko lang, sir. Kung sino. Hindi mo kilala kung sinong Vice Presidente ng ating bansa? Lahat ng pangalan, sir, natatandaan mo. Si Ma'am Lene Robredo. Let it be put on record, please, that the first question was, ano nga huli yung sinabi? Madam Chair, I'd appreciate if I can ask him my questions Yes, para yung trend. I'm sorry, I can just... The record will speak by itself. I need to inject. Madam Chair, the record will speak for Because yung itself. tanong po, yung tanong... Madam Chair, you're alam not niyo ho you're ba? not his lawyer. You are the chairman of this committee. I know. He knows what the question is. Sumasagot siya. Huwag na natin huturuan. I've been a member of Congress for 18 years. Hindi po kami ni-interrupt ng chairman pag kami na po magsasalita. Ay, hindi po Kami na siguro po totoo yan. magtatanong. Hindi po. siguro You can totoo interject, but it is within my rights, Madam Chair. So may I plead with you, you brought the witness here, nagte-testify siya, I am testing his credibility, I am testing his motives. Can you please allow me to just do it my way? We are allowing you, the chair Thank you, is Madam Chair. allowing So may you. I continue now, Madam feel- Chair? I just feel that there's need for some clarification. Madam Chair, can you do because- that after I finish my ahead. questions? Please, Thank go you, ahead. Madam Chair. Sir, you were saying, sino ang Vice Presidente? Si Ma'am Lene Robredo. So siya magiging Presidente. Siya, sir, siya. Sino mga kapartido niya dito sa mga nag-iimbestiga sa ngayon? Hindi ko na yan alam, sir. Si Chairman, Chairperson Leila de Lima, kapartido ni Ma'am Lenny? Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam. Hindi mo alam na Liberal Party ang si Senator de Lima? Hindi, sir, hindi. Si Senator Drilon, hindi mo alam na dating Senate President na Liberal Party? Hindi, sir, hindi. Kasi sir, kanina grabe yung mga detalye nyo. Lugar, si Speaker Nograles, kung sino mga international terrorist, kung sino Vice President ngayon, nahihirapan ka sagutin. Tapos kung sino kapartido niya dito, katatapos lang po ng eleksyon, hindi ko po ba kayo bumoto? Bumoto ba kayo, sir? Hindi ko lang yun kuhaan, sir. Basta hindi ko Hindi, alam. sir, karapatan mo na wag sabihin sinong binoto mo. Ang tinatanong ko po, bumoto po ba kayo o hindi? Hindi ako bumoto, sir. Hindi ka bumoto. Hindi bumoto. Pero alam niyo po na nagka-eleksyon. Opo, sir. Kilala niyo yung mga kandidato. Sa iba, sir, kilala ko. So, gusto ko ipakita kay Edgar na meron posibleng motibo sa paninira sa ating Pangulo dito. Mga news nung huling mga buwan, nanonood po kayo? Sa TV, sa radyo, nakikinig po kayo? Hindi, sir. Wala man kaming TV, sir. Wala kaming... Radyo po. Wala, sir. Dyaryo po. Wala, nagtago man kami, sir. Wala kaming bahay nga... Kahit naman sir, saan magtago sa Pilipinas, chismis po. Siyempre, makakarinig kayo, sir. So paano mo po alam na grabe ang patayan sa Pilipinas kung wala kang dyaryo, wala kang TV, wala kang radyo? Paano po? Basta nalalaman ko lang, sir. Yung nakakarinig ko nga marami ang patay. Yan lang. So hindi mo sure kung totoo o hindi? Basta yung sa kami pa, sir, alam ko. Sa pagka ngayon, hindi ko nalalaman. Kaya nga sir, so yung patayan ngayon, spekulasyon lang sa isip mo. Kanino mo nabalitaan po? Sabi mo, walang radyo, walang TV, walang dyaryo. Minsan yung mga tao nag-uusap-usap. Yung
O saan naman ho nakuha ng mga tao yung balita nila? Wala rin silang TV, wala rin silang radyo, wala rin silang dyaryo. Siyempre, pumupunta man sila sa meron nanonood silang TV. Ako, hindi man ako naglalakad-lakad. Nandun Ang naman sabi ako niyo sa po bahay. kanina, hindi kayo nanonood. Ang sabi niyo po, walang TV. So ano yung po, mga tao nga iba, meron yan. meron sila. Oo, imposible naman yung kuhan sila. So kayo po, hindi kayo nakakapanood kahit Siyempre, ano. hindi man ako taga rito. So yung mga issue po laban sa atin, Chairman, ngayon, na involved sa droga or involved sa mga taong involved sa droga, babalitaan mo yun, hindi? Hindi, sir, hindi. 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 So pag tungkol kay Duterte, nababalitaan mo. Pag sa mga kalaban ni Duterte, hindi mo nababalitaan. Siyempre naman, sir, matagal ako kang Duterte. Almost 24 years ako nagserbisyo. Oo. So alam ko talaga yung Oo nga utos po. niya. Mabuti po yun ang Oo. sinabi nyo. Kasi po, 2007 pa po, nung naging CHR ang ating pong chairman ngayon, na hinahabol niya si Presidente Duterte. So dapat 2008. kilala nyo rin siya. 2008. Thank you for that clarification. 2008 pa. Do syempre, kilala nyo din dapat si Senator De Lima. Hindi ba? Nakilala ko lang siya, sir, dahil sa paghukay niya doon sa 2003, doon sa 2009. Nakilala ko Sandali lang. lang, Madam Chair, please don't coach the witness. Siya na nga nagsabing 2003, tuturuan natin ng 2009. That's why I'm testing his credibility because I'm asking about you, your motive, the motive of your party in this hearing. And that is my right because I am testing whether he is a credible witness or this is the part of Plan B of the Liberal Party na makuha ang Malacanang at manira lang. So, ka Edgar, sabi mo yung balita tungkol kay Duterte, narinig mo dahil taga Davao ka. Aminado ka na matagal nang hinahabol ni dating sekretary, dating CHR at ngayon Senador De Lima, si Duterte. Bakit pagbalita laban sa kanya, hindi mo na papakinggan? Ibig ko sabihin yung mga taga sa inyo, hindi pinag-uusapan yon. O yung tungkol sa bilibid, hindi na pag-uusapan yon? Wala akong alam dyan, sir. Wala akong alam dyan. So ang tenga nyo po, ang pangdinig nyo, kapag labang kay Duterte, meron po. Kapag kaya sa mga kalaban po ni President Duterte, wala. More or less po anong lugar to? Hindi man ako Luzon, Visayas, Mindanao, sir. hindi man ako nagsisira kang President Duterte, sir. Kasi sinasabi ko lang talaga ang totoong-totoo talaga kung ano ang pinatrabaho Sige namin. po sir, kaya ko nga tinetesting kung totoo sinasabi nyo at hindi. But so far, sinasabi nyo na sa panahon ngayon, na 90% or na 98% ng Pilipino nanood ng TV, maraming may cellphone, mas maraming cellphone sa Pilipinas kaso sa tao, na may dyaryo, radyo kahit saan, ang sinasabi nyo, kayo wala. Sinasabi nyo, nabalitaan nyo maraming patayan, pero yung tungkol kay Senator De Lima, hindi mo na babalitaan. Kaya tinetesting ko nga kung drawing ba to at invento lang to, at dinala ka dito para pabaksakin tong administrasyon na to. Sino-sino po ang gustong magpabaksak ng gobyerno to, kahit ka? Wala akong alam, sir. Wala akong alam. Tingin nyo po yung mga drug lord, gusto nilang pabaksakin yung gobyernong to? Wala akong alam, sir. Kung ikaw po drug lord, at hindi ka na makabenta dahil hinahabol ka, gusto mo pabaksakin tong gobyerno to? Hindi ko yun masabi. Sir, matagal ka sa law enforcement. Sabi mo, nasa Capgo ka, nasa heinous crime ka, ganyan. Sanay ka sa mga kriminal. Pag ang kriminal nahahabol na, hindi mo titirahin yung mahabol sa kanya? Logic lang yan, sir. Hindi, sir? Hindi na lang ako magsasalita, sir. Kahit na walang kilalaman kay Duterte to, pero buong katotohanan lang. Basta yung sinasabi ko, sir, yung inuutos lang sa amin ni Mayor Duterte. Or inuutos sa inyo ng ilang tao na sabihin tungkol kay Duterte. Walang nag-uutos sa akin na tao, sir. Okay, sige, sir. Kaya nga, sagutin yung mga tanong ko para matesting natin. Walang nag-uutos So, sa akin. sino pa bukod sa drug lords gusto magpabaksak ng gobyerno to? Yung mga oligarch na iba. Yung sobrang yaman ngayon na hinaharang ni Duterte ang mga panglalait nila o ginagawa nilang illegal. Ayaw nila na matanggal. Basta, sir, hindi ko alam yan ang sinasabi mo kasi parang ordinaryo lang ako na tao, sir. Mababa yung grado ko. Sir, ordinaryong tao, tanungin ko, ang kriminal ngayon gusto bang pabaksakin ang gobyerno
ni Duterte, lahat po sasagot ng oo. Klaro naman, alam naman ng lahat ng tao na number one kalaban niya, droga eh. Pangatlo po, sa mga partido ngayon sa politika, anong partido ang pinakamarami ngayon nadadawit sa droga? General nadadawit sa kanila, mayor malapit sa kanila, may sekretary pa na kapatid at kahapon ng isang araw, meron na namang kamag-anak nung dating sekretary. Anong partido yan? Yak politiko, sir. Sir, sagutin mo na lang kung alam mo o hindi. Kung alam mo, hindi, sir. Kung hindi mo alam, di hindi ko alam. Di ba? Hindi ko naman, sir, tinatanong kung politiko ka o hindi. Hindi ko alam, sir, yun. Hindi mo alam. Gugulat ka pag sinabi ko Liberal Party. Hindi ko rin alam, sir. Oh. Okay, sir. Sabi niyo po may DDS. Tama po? Opo, sir. Ano po ang DDS? Davao Death Squad, sir. So, hindi yung diehard Duterte supporter. Hindi. Yung DDS, sir, minugna yan na grupo ni Duterte ang DDS. Hindi yun tao, mga ordinaryong tao ang naggrupo yan. Kasi si Mayor Duterte ang nagawa yan ng DDS. So, Davao Death Squad. Davao Death Squad, Kaya sabi niyo po, meron talaga yan. Meron pa talaga, sir. Noong 2014 po, lumapit kayo sa CHR para sabihin na meron talaga niyan. Walang lumapit nga si HR, sir. Sabi niyo po kanina sa testimony. Ako ang lumapit ng CHR, nag-surrender ako Yun ng nga, sir. CHR, sir. Kayo ang lumapit sa CHR. Ako ang lumapit sa Sinabi CHR. niyo sa kanila na meron talagang... Ano po sabi nila sa inyo? Sinabi ko lahat yung ginawa ni Mayor Duterte sa Davao. Doon ako sumurrender sa Region 8 ng Tacloban City, sir. Ng CHR. Anong ginawa ho ng CHR nila? Sabi ng CHR, hindi namin kaya yung pag-protect sa buhay mo. Pumunta ka ng DOJ doon sa Maynila ka pumunta. Hindi nila kinuha yung testimonya mo? Kinunan ako ng testimony, sir. So, nasa record to ng CHR? Oo, nandoon, sir. May I ask the CHR if this is true? We still need to verify that. Naku naman. Kasi sir, 2008 hanggang ngayon, hinahabol ng CHR si Duterte. nasa Region 8 po ang record, sir. So, kailangan Iniimbestigahan ng chairman at komisyon nyo eh. Tapos sasabihin nyo ngayon, gagawin nyo pa? Madam Chair, let me With pursue due respect, this. Let me pursue Senator this, Alan Madam Peter, Chair. because you're asking the CHR, they just answered that they have to Yes, check. Madam because Chair, and I am- what was mentioned by the witness is that he went to CHR Region 8. Yes, Madam Chair. And something this explosive and this big, in 2014, given the publicity of your office when you were in CHR, ifo-forward to sa main office. Kaya nga tinetesting ko dahil ang aking pagkaalam, may I ask the representative, sinong chairman yun ng CHR ngayon? Chair Chito Gascon, sir. Anong political party niya? I wouldn't know, sir. Liberal Party. Ako na magsasabi. Isa siya sa pinaka-core group ng Liberal Party ever since. So, okay. Sir, magugulat ka ba pag sinabi ko sa iyo, sinabi ng CHR, walang DDS? Hindi ako magugulat, sir, kaya totoo man talaga. Totoong wala. Totoo lang talaga yung DDS nga meron Sir, yan. kung sasabihin ng CHR, walang DDS. Hindi ako maniniwala, sir. Okay, sir. Ito sulat ng Ombudsman, James G. Viernes, noted by, signed by the Administrative Officer, FIO, no? Office of the Ombudsman Field Investigation Office, dated January 15, 2016. During the campaign to, please be advised that the matter of investigation conducted by Field Investigation Office, FIO, Office of the Ombudsman on the complaint against Mayor Rodrigo Duterte et al. With reference number FF-C-12-0234. The following is the final disposition thereof as approved by the Honorable Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur H. Carandang. Conclusion. XXX investigators recommended
that the investigation of this case be closed and terminated without prejudice to the investigation that may be conducted by the NBI or other independent task force. The basis for the above recommendation is here to reiterated for easy reference thus. There is no evidence to support the killings attributed to the or attributable to the DDS, much less the involvement of Mayor Duterte, Rodrigo Duterte, and the local police of Davao to the said act. This office tends to agree with the Commission's Regional Director, si Paco, that it would be unbecoming of the Commission if through chismis and other gossips, we would be relying on it as fact already that there is no supporting justification. End of quote. We cannot agree even more. We cannot agree even more to the herein complainant's regional director himself speaking as he surely knows whereof he speaks. In fact, we have actually validated the same findings in this investigation, and no evidence was gathered to support the killings attributable or attributed to the DDS. In fine, the allegations of CHR Director Sipaco would put it remains that he called us chismis and other gossip. It is hereby recommended investigation of this case be closed and terminated. Ombudsman na po at CHR nagsabing chismis lang ang ang DDS. CHR na mismo nagsabi. Ito po si Philip Alston ng UN ng yung special rapporteur na binabanggit parati ni Chairman Gascon. Ano sabi niya sa report niya? If it was not for the fact that the local office of the CHRP denies the existence of the death squad, etc., etc. Kinote din niya. Ma'am, excuse me, can you identify yourself? Your Honor, I'm Attorney Diana De Leon of the Commission on Human Rights. Yes. Ma'am, why are you coaching the witness? I was just telling him, sir, that since he just finished grade 1, I was telling him that if you do not understand, itanong mo sa kanila ng Tagalog. Kasi all the documents Yes. that have been read May I are advise in to you that you address that to the chair. You do not whisper to the witness because you are not allowed to whisper to the witness. Even the lawyers provided can advise him of his rights. So that is a good advice, ma'am. We appreciate it. But next time, please, take the microphone and then you say it. So, ulitin ko na lang, sir. Ang sinabi ng dokumento, sinasabi mismo ng field operator ng CHR, walang DDS, chismis. Nag-iisa ka ngayon na nagsasabing meron Bakit talaga. matsismis man, sir, nga kami man ang gumagawa? Inimbestigahan na ng ombudsman, inimbestigahan ni Senator De Lima ngayon, wala silang nakita. Ngayon, sasabihin nyo, ikaw. Pero yung mga sinasabi mo, nagkakabuhol-buhol, sir. So, paano kami maniniwala, sir? Di ba dapat, sir, kung totoo yan, hindi magkakabuhol-buhol ng mga date na sinasabi mo. Kaya, pagpatuloy natin, sir, ha? Sir, kayo ay naging scout ranger? Tama ho ba? Naging capgo lang, sir. So ano yung pagbanggit nyo sa scout ranger? Member, sir, member ng Scout Ranger ng capgo, sir. So hindi ka militar. Hindi, sir. Kafko ka na naka-attach sa Civilian lang, sir. scout ranger. Magkano sweldo mo nun, sir? Allowance lang yun, sir. 3,000. 3,000. Okay. Sir, may ano ka? May cellphone ka? Wala, sir. Ngayon, wala ka cellphone? Wala. Wala. So, paano ka, sir, na-contact nung committee ito? Meron lang akong kaibigan na nagtulong sa akin. Sige, sir. Kwento mo sa amin, kahit walang pangalan, kasi ayaw mo bigay yung pangalan, paano po, kaibigan mo, pumunta kay Senator De Lima, pumunta dito sa committee, pumunta sa CH, paano po ang connect? Basta dinala lang ako, hindi ko alam. Dinala lang akong punta dito para... Saan ka galing, sir? Ha? Saan ka galing, sir, nung dinala ka dito? Galing ako sa... Ano ba itong lugar? Kaya hindi ko man alam dito, sir, ang mga lugar. Hindi, bago nun, saan ka nagtatago nun? Pangasinan. Oh, so sa Pangasinan, sino ang lumapit sa iyo doon? Meron ko lang kaibigan, sir, hindi ko lang isasabi sa iyo. Doon lang ako nagtago. Doon ka nagtago. Paano mo naging kaibigan yun, sir?
Nag-usang loob lang, sir. Oh, sir, maganda po yun, sir. Pero, paano mo naging kaibigan? Kababata mo, katongits mo, kasama mo sa Kafgu. Hindi naman, sir. Paano nga, sir? Bigyan ng circumstance para maniwala po kami or matesting ko nga po kung yun ang totoo ng storya. Hindi ko lang isasabi, sir. Bakit? Confidential ba, sir, kung paano mo naging kaibigan yun? Hindi ko O hindi mo isasabi. alam? Hindi ko lang isasabi. Sir, hindi ka pwede mamili dito nang sasagutin mo at hindi. Pag may national security implications, pag sa safety mo, etc., we will excuse you. Pwede mo hindi sabihin. Pero pag kami nagtanong, at ang tanong namin ay may relevance sa iyong testimony, sa iyong motibo, sa iyong credibility, kailangan nyo po sagutin yon. So sir, yung sinasabi mong kaibigan mo na nagdala sa iyo sa committee ito, paano mo siya naging kaibigan? Lumapit lang yung sa akin, sir. So hindi mo kaibigan, lumapit lang sa iyo. Yung kaibigan din, basta... Hindi, nung lumapit siya sa iyo, kaibigan mo na, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Saan Kasi kanya ako ang nilapitan? Ako ang nag-open nga, tulungan mo ako. Ganyan, para madala ako. O di sir, hindi ikaw ang nilapitan, ikaw ang nag-volunteer. Ikaw nag-volunteer. Ikaw nagkusa, sir. I'm sorry, I need to, with the indulgence of Senator Allen, I know that I'm supposed to speak after you. We have to remember that this witness used to be part of the WPP. And sinabi niya po kanina na lumabas na siya ng WPP nung nanalo na o mananalo na ang Presidente Duterte. So, it is understandable na parang natatakot siyang sumagot sa mga ganyang tanong, sino tumulong, sino yung lumapit o linapitan para magpatulong, kasi he was part of the WPP, and we should remember that under the law, meron ho talagang confidentiality ang WPP. Madam Chair, hindi po siya takot sabihin na yung makapangyarihan tao sa ating bansa, na yung Pangulo ay parang mud bomber or mud killer. Hindi siya takot na islander ang pamilya. Hindi siya takot na idamay ang chief PNP dito. Pero takot siya sagutin ako kung siya lumapit, siya nilapitan, o kung kaibigan niya man o hindi. So naintindihan ko yung point yung Madam Chair. But katulad nung sinabi ko sa session hall, no? We can be an advocate here, but if we are chair, kailangan neutral. I'm not advocating. Yes, Madam Chair, but I will pursue that let later. me question him, Madam Chair, and Go your ahead, please. observations will Go be ahead, noted. please. So, Ka Edgar, sagutin mo ako. Kinsa man sa inyong dalawa? Ikaw lumapit, siya lumapit. Sino pong dalawa? Siya po at yung kaibigan niya, sabi niyang hindi pala niya kaibigan, naging kaibigan niya nung nilapitan niya. O paano, sir? So, lumabas ka na sa witness protection. O. Nagtago na kayo, sir. Okay. Takot ako. Babalikan ko mamaya yun. So, nagtago ka na. O, paano mo nahanap tong tao na to? Nakilala ko lang yun, sir. Nakilala ko lang. Sir, Nakilala ko lang. kahit naman, sir, Tapos- hindi nag-aral kahit grade 1 naman, sir. Tapos nagkwento ako, tinulungan din ako. O, paano nga, sir? Nakita mo, nagiinuman sa tindahan, pinuntahan mo siya sa opisina. Hindi ako pumunta ng opisina, sir. Kaya hindi ko... Paano nga ginawa niyo, sir? Paano mo nahanap tong tao na to? Parang... Nagkusang loob lang yun, sir. Sir, paano magkukusang loob? Hindi mo nga kilala. Sabi mo, ikaw ang lumapit at nag-volunteer. O, ikwento mo sa amin yun. Kung hindi, ipapakontempt kita dito. No need to threaten the witness. Madam Chair, I've been here 18 years. When a witness is evasive o ayaw sumagot, it is the right of any senator to say that you can cite him for contempt or ask the committee. How can that be threatening him, Madam Chair? Madam Chair, as I said, no, if you want to be chair, may I ask for some neutrality here? And halatang nagsisinungaling, ayaw sumagot, sasabihin ko lang, makokontempt kapag hindi ka sasagot, didepensa natin. Hindi naman fair, hindi patas yun, Madam Chair. Let me question him, let me answer. Ito po ang rules, hindi ko nababasahin, sayang yung oras. Sir, ikwento nyo sa amin, paano ka napadpad dito? Kasi nga may magsasabi part 2 ng Plan B.
part ito ng plano na tanggalin ng Pangulo at ilagay ang kapartido ng ating chairperson. So patunayan mo sa akin, sir, at sa buong Pilipinas na hindi totoo yun. Na maganda talaga puso mo at nagbago at gusto mo talagang lumabas ang katotohanan. So, yung taong ito na ayaw mo ipangalan, paano mo nilapitan? Isasabi ko lang yung totoo sa iyo, sir. Para Sir, hindi totoo sinasabi mo kasi wala kang sinasabi. isasabi ko lang yon. Ang tumulong sa akin, sir, yung si Monsignor ano? Oliver. Yung Okay. tumulong sa akin. O, paano mo nilapitan si Monsignor? Pumunta ako ng simbahan, sir, kaya natatakot ako, sir. Mm. Doon ako nagpatulong sa kanya. Okay. Siya na ang nagkuhan sa akin, sir. So paano yun? Doon ka nakatira malapit sa simbahan na yon? Doon, sir. Doon. Tapos sa simbahan na yon, paano mo siya nakilala o nakita? Napakinggan mo siya magmisa o bigla mo nilapitan? Opo, sir. Opo. Hindi, anong opo, sir? Ikaw magkwento, tinatanong ko, nagbibigay po ako example. Paano? Halimbawa, gumising ka na lang isang araw, sabi, pupuntahan ko to si Doon Monsignor. ako, parang nagtanong ako kung sino ang pare dyan para tulungan din ako. Tulungan din ako. Kanino ka, sir, nagtanong? Sa mga tao doon, Saan lugar ba yan, sir? Pangasinan. Pangasinan? Opo, sir. Anong bayan sa Pangasinan? Sampabyan. Sir, ang San Fabian ay isa sa mga sentro. May dyaryo doon, may TV doon, may radyo. Sampabyan. Bundok man yun, sir. Yung seminary. Oo, pero may radyo doon, may Hindi television man ako- doon. Malayo man ako doon sa kanila. Lumapit lang ako doon. Okay, so Kasi malayo yung... sige sir. So balikan muna natin. Bago ka lumapit kay Monsignor, paano ka napunta ng Pangasinan? Taga Davao ka. Ha, sir? Paano ka napuntang Pangasinan? Meron lang akong kakilala, sir, na pumunta ako ng Pangasinan. Tapos, napatulong lang ako kung saan. Saan ka galing nun, sir? Paglabas mo ng witness protection, saan ka napunta? Umuwi ka ng Davao, dumiretso ka na doon? Doon na sa Pangasinan, sir. Ang nagdala ba sa iyo doon, sino po? Yung kaibigan ko lang, sir. Anong pangalan po niya? Hindi ko lang isasabi, sir. Hindi ko- Bakit si Monsignor nasabi mo, pero yung... Siyempre, si kaibigan- Monsignor naman ang kumukup sa akin. Siyempre naman, sir, yun din naman ang tumulong sa'yo pumunta doon. Singbahan man. O yung nagdala sa iyo po doon sa Pangasinan, kaibigan ni Senator De Lima, Hindi, sir, hindi. kilala niya? Hindi, sir, hindi. O saan mo nakilala tong taga Pangasinan na to na nagdala sa iyo sa Pangasinan? Sir, para naman itong personal, sir, yung tanong mo, sir. Hindi, sir, personal yun. Parang personal naman ito, sir. Hindi, sir, personal. Excuse me, Senator Allen. I'm sorry. I know that I'm not supposed to butt in. Now, as I mentioned earlier, he was part of the WPP, but he left the WPP. And when he left, may mga tumulong sa kanya. Now, these are actually confidential matters in relation to WPP. But I think, kasi nakikita ko ho na parang nag-hold back ang witness. Meron siyang gustong ikwento kung paano siya umalis ng WPP, saan siya pwedeng palipat-lipat o saan siya naglipat-lipat hanggang eto nga na nag-volunteer siya na gusto na niya Madam Chair, I mag-testify. appreciate that. Pero kayo po My point is that if you want to hear the story about that your questions, your line of questioning, sinong tumulong, sinong nagpakilala dun sa mga tumulong, etc. I am proposing, and in my capacity as chair, because it is something also that is sensitive, that we tackle that up in an executive session. If we want this witness to be truthful with respect to the circumstances behind yung saan siya napadpad after WPP and paano siya napunta dito sa committee, paano siya dumulog, I think we can better tackle that up in an executive session. Okay, Madam Chair. And Senator Alan Peter Cayetano would be welcome to sit
in that executive session, so we listen to him. Kasi nakikita ho yung sa kanya yung parang nag-a-agonize siya ngayon para ikwento yung tunay na pangyayari, paano siya umalis ng WPP, sino mga tumulong, sino nagpalipat-lipat sa kanya hanggang sa nalaman ng committee, lalo na sa chair, yung kanyang sitwasyon at nag-volunteer siya na magte-testify siya. I think that is the only way. Because hindi, nakikita ko, nahihirapan siya eh. Okay, Madam Chair. Thank you for that point. Pero iba nakikita natin eh. Ang nakikita mo, nahihirapan siya dahil sa WPP. Ako nakikita ko, nahihirapan siya kasi hindi siya nagsasabi ng totoo. Kaya, Madam Chair, That's let me not finish. fair at all. Let me finish, That's Madam Chair. not fair at It all. is That's fair. why I'm Madam Chair, let me proposing, finish. I am proposing in my capacity as chair that we listen to his story Madam with Chair. respect to the circumstances of how he left WPP, who helped him out, etc., in an executive session. Please let us not make any Madam conclusion Chair. that this witness is not Madam is Chair. lying. Madam Chair, I respectfully listen to you. Ikaw na mismo po nagsabi, you should not butt in when I am asking my questions. But I paused, I listened to you. You gave your, na mukha siyang nahirapan. That is your perception. Because as far as the chair is concerned, from the start until now, and I gave a privilege speech on this, guilty na si Duterte. And lahat ng witnesses na to nagsasabi ng totoo. So I was simply explaining to this committee and to the public, sa pananaw ninyo, yun ang dahilan kung ba't siya nahihirapan. Pero sa pananaw ko naman po, naiipit po siya dahil hindi niya masabi ang totoo. So, Madam Chair, my second point, bakit paglaban kay Presidente Duterte, hindi mo na binivet, hindi mo na executive session, lahat, buong Pilipinas, buong mundo pwede marinig. Pero pag tinetesting ko na yung kanyang credibility, hindi pwedeng marinig nung iba. Hindi ko naman tinanong, Madam Chair, yung pangalan. Hindi siya nagsabi na taga-WPP ang tumulong. Tinatanong ko pa lang siya. Sino tong tumulong? Last point, Madam Chair. And eto, on the record to. Dun sa kay, kung hindi ako kakamali, kay Mangkaw. Nung sinabi nyo na umalis na siya sa WPP, wala na siyang karapatan. Bakit ngayon baliktad naman to? The NBI director is here. NBI director, tama ba o sinabi ko? When a witness decides to leave the WPP on his own, the rules of the WPP does not cover him anymore, correct? Your Honor, the WPP is under the Department of Justice, Your Honor. Okay, While Mangka was in the custody of the NBI for a while, Your Honor. okay. Well, anyway, Madam Chair, another example is Vice Mayor Mercado. When he gave a press conference, he was threatened na kung ganyan mangyayari, aalis ka, the rules does not apply to you. So I'm wondering why to this witness, na aminado natin siya ay umalis, hindi ko naman tinatanong yung confidential part na nasa WPP. Ang tinatanong ko, nung umalis na siya. So anyway, Madam Chair, I don't want to argue with you because it is the credibility of this witness. And the whole Philippines wants to know. Lahat ng Pilipino gusto malaman kung nagsasabi siya ng totoo at hindi. At kung nagsasabi siya ng totoo, walang problemang sagutin yung mga tanong ko. So sir, may I continue? Paglabas mo ng Madam Chair, WPP, with the indulgence of Senator Cayetano, I would just like to inquire if there is an only questioning for allotted for a non-member of the committee, Madam Chair. Well, I have announced during the first hearing that questioning by members of the Senate or by, yes, whether member of the committee or not, that it should be limited to 10 minutes. Okay. Although I'm giving Senator Alan Peter Cayetano the leeway. I believe we gave him more than an hour of leeway for a non-member. That's a luxury. And now, as a member, Madam Chair, Madam can Chair. I assert my right as a member of Madam Chair, before the committee? we make Otherwise, that we will motion. I might move to declare Senator Cayetano out of order for consuming the time of the committee, of Madam which Chair. he is not a member.
Madam Chair, may I now Madam Chair. take back the floor? First of all, Madam Chair. Okay, with that, I am compelled to Madam move Chair, to declare Madam Chair, may Senator Cayetano out of order Madam Chair, before that, because he is a non-member of the committee. Madam Chair, I am answering the inquiry I so of move. my colleague. I move to So, suspend. before that, Madam Chair, may I answer first? Unless you are censoring me here, kung MTRCB na kayo ngayon, okay lang. Just 2 minutes suspension, just to clear the air, just to... No need to suspend, Madam Chair. I can answer the... Go ahead, please. Okay, Madam Chair, my honorable colleague to my right Madam Chair, is much mistaken. May I please... Madam Chair, I have there is no motion yet because I am speaking, Senator made the, Trillanes. You have a premise that is wrong So, as usual. So I can answer 2 that minutes premise, suspension. Madam Chair. Senator Leila de Lima there, chairperson of the committee, calling for a... Alam niyo po, ako naniniwala sa sinabi sa Biblia. Kung ano itanim mo, yan ang aanihin mo. No? So, kailangan sa committee na to, katotohanan na itatanim natin, kasi kung kasinungalingan, grabe ang consequences ho nito. No? So, sir, muli, totoo ba yung mga sinasabi niyo? Totoo lang, totoo, sir. So, kung totoo, hindi ko po sinasabing totoo, ha? Pero kung totoo yung sinasabi niyo tungkol kay President, dating Mayor, ngayong Presidente Duterte, ano pong gusto niyo mangyari sa testimonyo niyo? Gusto ko lang malaman ng taong bayan, sir, para mahinto na yung mga patayan. Pero hindi po siya ordinaryong tao, Presidente siya. So kung totoo yan at malaman ng mga tao, matatanggal siyang Presidente. Tama po? Tama po, sir. Kung matatanggal siyang Presidente, sino magiging Presidente? Iwan ko lang, sir. Kung sino- Hindi mo kilala kung sinong Vice Presidente ng ating bansa? Lahat ng pangalan, sir, natatandaan mo. Si Ma'am Lene Robredo. Let it be put on record, please, that the first question was, ano nga huli yung sinabi? Madam Chair, I'd appreciate if I can ask him my questions Yes, para yung trend. I'm sorry, I can just... The record will speak by itself. I need to inject. Madam Chair, the record will speak for Because yung itself. tanong po, yung tanong... Madam is, Chair, alam niyo ho you're ba- not his lawyer. You are the chairman of this committee. I know. He knows what the question is, sumasagot siya. Huwag na natin huturuan. I've been a member of Congress for 18 years. Hindi po kami ni-interrupt ng chairman pag kami na po magsasalita. Ay, hindi po Kami na siguro po totoo yan. magtatanong. Hindi po. siguro You can totoo interject, but it is within my rights, Madam Chair. So may I plead with you, you brought the witness here, nagte-testify siya, I am testing his credibility, I am testing his motives. Can you please allow me to just do it my way? We are allowing you, the chair Thank you, is Madam Chair. allowing So may you. I continue now, Madam feel- Chair? I just feel that there's need for some clarification. Madam Chair, can you do because- that after I finish my ahead. questions? Please, Thank go you, ahead. Madam Chair. Sir, you are saying, sino ang Vice Presidente? Si Ma'am Lene Robredo. So siya magiging Presidente. Siya, sir, siya. Sino mga kapartido niya dito sa mga nag-iimbestiga sa ngayon? Hindi ko na yan alam, sir. Si Chairperson Leila de Lima, kapartido ni Ma'am Lenny? Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam. Hindi mo alam na Liberal Party ang si Senator de Lima? Hindi, sir, hindi. Si Senator Drilon, hindi mo alam na dating Senate President na Liberal Party? Hindi, sir, hindi. Kasi sir, kanina grabe yung mga detalye nyo. Lugar, si Speaker Nograles, kung sino mga international terrorist, kung sino Vice President ngayon, nahihirapan ka sagutin. Tapos kung sino kapartido niya dito, katatapos lang po ng eleksyon, hindi ko po ba kayo bumoto? Bumoto ba kayo, sir? Hindi ko lang yun kuhaan, sir. Basta hindi ko Hindi, alam. sir, karapatan mo na wag sabihin sinong binoto mo. Ang tinatanong ko po, bumoto po ba kayo o hindi? Hindi ako bumoto, sir. Hindi ka bumoto. Hindi bumoto. Pero alam niyo po na nagka-eleksyon. Opo, sir. Kilala niyo yung mga kandidato.
Sa iba, sir, kilala ko. So, gusto ko ipakita kay Edgar na meron posibleng motibo sa paninira sa ating Pangulo dito. Mga news nung huling mga buwan, nanonood po kayo? Sa TV, sa radyo, nakikinig po kayo? Hindi, sir, wala man kaming TV, sir. Wala kaming... Radyo po? Wala, sir. Dyaryo po? Wala, kay... Nagtago man kami, sir. Wala kaming bahay nga... Kahit naman, sir, saan magtago sa Pilipinas, chismis po. Siyempre, makakarinig kayo, sir. O, so paano mo po alam na grabe ang patayan sa Pilipinas kung wala kang dyaryo, wala kang TV, wala kang radyo? Paano po? Basta ang nalalaman ko lang, sir, yung nakakarinig ako nga marami ang patay, yan lang. So hindi mo sure kung totoo o hindi? Basta yung sa kami pa, sir, alam ko. Sa pagka ngayon, hindi ko nalalaman. Kaya nga, sir, so yung patayan ngayon, spekulasyon lang sa isip mo. Kanino mo nabalitaan po? Sabi mo, walang radyo, walang TV, walang dyaryo. Minsan yung mga tao nag-uusap-usap, yung O saan naman ho nakuha ng mga tao yung balita nila? Wala rin silang TV, wala rin silang radyo, wala rin silang dyaryo. siyempre pumupunta man sila sa meron nanonood silang TV. Ako hindi man ako naglalakad-lakad. Nandun Ang naman sabi ako niyo sa po bahay. kanina, hindi kayo nanonood. Ang sabi niyo po, walang TV. So ano yung po, mga tao nga iba, meron yan. meron sila. Oo, imposible naman yung kuhan sila. So kayo po, hindi kayo nakakapanood kahit Siyempre, ano. hindi man ako taga rito. So yung mga issue po laban sa atin, Chairman, ngayon, na involved sa droga or involved sa mga taong involved sa droga, babalitaan mo yun, hindi? Hindi, sir, hindi. 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 So pag tungkol kay Duterte, nababalitaan mo. Pag sa mga kalaban ni Duterte, hindi mo nababalitaan. Siyempre naman, sir, matagal ako kang Duterte. Almost 24 years ako nagserbisyo. Oo. So alam ko talaga yung Oo nga po. utos niya. Mabuti po yun ang Oo. sinabi nyo. Kasi po, 2007 pa po, nung naging CHR ang ating pong chairman ngayon, na hinahabol niya si Presidente Duterte. So dapat 2008. kilala nyo rin siya. 2008. Thank you for that clarification. 2008 pa. Do syempre, kilala nyo din dapat si Senator De Lima. Hindi ba? Nakilala ko lang siya, sir, dahil sa paghukay niya doon sa 2003, doon sa 2009. Nakilala ko Sandali lang. lang, Madam Chair, please don't coach the witness. Siya na nga nagsabing 2003, tuturuan natin ng 2009. That's why I'm testing his credibility because I'm asking about you, your motive, the motive of your party in this hearing. And that is my right because I am testing whether he is a credible witness or this is the part of Plan B of the Liberal Party na makuha ang Malacanang at manira lang. So, ka Edgar, sabi mo yung balita tungkol kay Duterte, narinig mo dahil taga Davao ka. Aminado ka na matagal nang hinahabol ni dating sekretary, dating CHR at ngayon Senador De Lima, si Duterte. Bakit pagbalita laban sa kanya, hindi mo na papakinggan? Ibig ko sabihin yung mga taga sa inyo, hindi pinag-uusapan yon. O yung tungkol sa bilibid, hindi na pag-uusapan yon? Wala akong alam dyan, sir. Wala akong alam dyan. So ang tenga nyo po, ang pangdinig nyo, kapag labang kay Duterte, meron po. Kapag kaya sa mga kalaban po ni President Duterte, wala. More or less po anong lugar to? Hindi man ako Luzon, Visayas, Mindanao, sir. hindi man ako nagsisira kang President Duterte, sir. Kasi sinasabi ko lang talaga ang totoong-totoo talaga kung ano ang pinatrabaho Sige namin. po, sir. Kaya ko nga tinetesting kung totoo sinasabi nyo at hindi. But so far, sinasabi nyo na sa panahon ngayon na 90% or na 98% ng Pilipino nanood ng TV. Maraming may cellphone. Mas maraming cellphone sa Pilipinas kaso sa tao. Na may dyaryo, radyo kahit saan. Ang sinasabi nyo, kayo wala. Sinasabi nyo, nabalitaan nyo maraming patayan, pero yung tungkol kay Senator De Lima, hindi mo na babalitaan. Kaya tinetesting ko nga kung drawing ba to at invento lang to at dinala ka dito para pabaksakin tong administrasyon na to. Sino-sino po ang gustong magpabaksak ng gobyerno to, kahit ka? Wala akong alam, sir. Wala akong alam. Tingin nyo po yung mga drug lord, gusto nilang pabaksakin yung gobyernong to? Wala akong alam, sir. Kung ikaw po drug lord at hindi ka na makabenta dahil hinahabol ka, gusto mo pabaksakin tong gobyerno to? Hindi ko yun masabi. Sir, matagal ka sa law enforcement.
Sabi mo, nasa Capgo ka, nasa heinous crime ka, ganyan. Sanay ka sa mga kriminal. Pag ang kriminal nahahabol na, hindi mo titirahin yung mahabol sa kanya. Logic lang yan, sir. Hindi, sir? Hindi na lang ako magsasalita, sir. Kahit na walang kilalaman kay Duterte to, pero buong katotohanan lang. Basta yung sinasabi ko, sir, yung inuutos lang sa amin ni Mayor Duterte. Or inuutos sa inyo ng ilang tao na sabihin tungkol kay Duterte. Walang nag-uutos sa akin na tao, sir. Okay, sige, sir. Kaya nga, sagutin yung mga tanong ko para matesting natin. Walang So, nag-uutos sa akin. sino pa bukod sa drug lords gusto magpabaksak ng gobyerno to? Yung mga oligarch na iba. Yung sobrang yaman ngayon na hinaharang ni Duterte ang mga panglalait nila o ginagawa nilang illegal. Ayaw nila na matanggal. Basta, sir, hindi ko alam yan ang sinasabi mo kasi parang ordinaryo lang ako na tao, sir. Mababa yung grado ko. Sir, ordinaryong tao, tanungin ko. Ang kriminal ngayon, gusto bang pabaksakin ang gobyerno ni Duterte? Lahat po sasagot ng oo. Klaro naman, alam naman ng lahat ng tao na number one kalaban niya, droga eh. Pangatlo po, sa mga partido ngayon sa politika, anong partido ang pinakamarami ngayon nadadawit sa droga? General nadadawit sa kanila, mayor malapit sa kanila, may sekretary pa na kapatid at kahapon ng isang araw, meron na namang kamag-anak nung dating sekretary. Anong partido yan? Yak politiko, sir. Sir, sagutin mo na lang kung alam mo o hindi. Kung alam mo, hindi, sir. Kung hindi mo alam, hindi ko alam. Di ba? Hindi ko naman, sir, tinatanong kung politiko ka o hindi. Hindi ko alam, sir, yun. Hindi mo alam. Gugulat ka pag sinabi ko Liberal Party. Hindi ko rin alam, sir. Oh. Okay, sir. Sabi niyo po may DDS. Tama po? Opo, sir. Ano po ang DDS? Davao Death Squad, sir. So, hindi yung diehard Duterte supporter. Hindi. Yung DDS, sir, minugna yan na grupo ni Duterte ang DDS. Hindi yun tao, mga ordinaryong tao ang naggrupo yan. Kasi si Mayor Duterte ang nagawa yan ng DDS. So, Davao Death Squad. Davao Death Squad, Kaya sir. sabi niyo po, meron talaga yan. Meron pa talaga, sir. Noong 2014 po, lumapit kayo sa CHR para sabihin, you do not whisper to the witness because you are not allowed to whisper to the witness. Even the lawyers provided can advise him of his rights. So that is a good advice, ma'am. We appreciate it. But next time, please, take the microphone and then you say it. So, ulitin ko na lang, sir. Ang sinabi ng dokumento, sinasabi mismo ng field operator ng CHR, walang DDS, chismis. Nag-iisa ka ngayon na nagsasabing meron Bakit talaga. matsismis man, sir, nga kami man ang gumagawa? Inimbestigahan na ng ombudsman, inimbestigahan ni Senator De Lima ngayon, wala silang nakita. Ngayon, sasabihin nyo, ikaw. Pero yung mga sinasabi mo, nagkakabuhol-buhol, sir. So, paano kami maniniwala, sir? Di ba dapat, sir, kung totoo yan, hindi magkakabuhol-buhol ng mga date na sinasabi mo. Kaya pagpatuloy natin, sir, ha? Sir, kayo ay naging scout ranger? Tama ho ba? Naging Capgo lang, sir. So ano yung pagbanggit nyo sa scout ranger? Member, sir. Member ng Scout Ranger ng Capgo, sir. So hindi ka militar. Hindi, sir. Capgo ka na naka-attach sa Bigyan lang, sir. scout ranger. Magkano sweldo mo nun, sir? Allowance lang yun, sir. 3,000. 3,000. Okay. Sir, may ano ka? May cellphone ka? Wala, sir. Ngayon, wala ka cellphone? Wala. So, paano ka, sir, na-contact nung committee ito? Meron lang akong kaibigan na nagtulong sa akin. Sige, sir. Kwento mo sa amin, kahit walang pangalan, kasi ayaw mo bigay yung pangalan, paano po, kaibigan mo, pumunta kay Senator De Lima, pumunta dito sa committee, pumunta sa CH, paano po ang connect? Basta dinala lang ako, hindi ko alam. Dinala lang akong punta dito para... Saan ka galing, sir? Ha? Saan ka galing, sir, nung dinala ka dito? Galing ako sa
ano ba itong lugar, kaya hindi ko man alam dito sir ang mga lugar. Hindi, bago nun, saan ka nagtatago nun? Pangasinan. Oh, so sa Pangasinan, sino ang lumapit sa iyo doon? Meron ko lang kaibigan sir, hindi ko lang isasabi sa iyo. Doon lang ako nagtago, Doon ka nagtago. Paano mo naging kaibigan yun, sir? nag-usang loob lang sir. Oh, sir, maganda po yun, sir. Pero paano mo naging kaibigan? Kababata mo, katongits mo, kasama mo sa Kafgu. Hindi naman sir. Paano nga, sir? Bigyan ng circumstance para maniwala po kami or matesting ko nga po kung yun ang totoo ng storya. Hindi ko lang isasabi sir. Bakit confidential ba, sir, kung paano mo naging kaibigan yun? Hindi ko O lang hindi mo isasabi. alam? Hindi ko lang isasabi. Sir, hindi ka pwede mamili dito nang sasagutin mo at hindi. Pag may national security implications, pag sa safety mo, etc., we will excuse you. Pwede mo hindi sabihin. Pero pag kami nagtanong, at ang tanong namin ay may relevance sa inyong testimony, sa iyong motibo, sa iyong credibility, kailangan nyo po sagutin yon. So sir, yung sinasabi mong kaibigan mo na nagdala sa iyo sa committee ito, paano mo siya naging kaibigan? Lumapit lang yung sa akin sir. So hindi mo kaibigan, lumapit lang sa iyo. Yung kaibigan din, basta... Hindi, nung lumapit siya sa iyo, kaibigan mo na, hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. Saan Kasi kanya ako ang nilapitan? Ako ang nag-open nga, tulungan mo ako. Ganyan, para madala ako. O di sir, hindi ikaw ang nilapitan, ikaw ang nag-volunteer. Ikaw nag-volunteer. Ikaw nagkusa, sir. I'm sorry, I need to, with the indulgence of Senator Allen, I know that I'm supposed to speak after you. We have to remember that this witness used to be part of the WPP. And sinabi niya po kanina na lumabas na siya ng WPP nung nanalo na o mananalo na ang Presidente Duterte. So, it is understandable na parang natatakot siyang sumagot sa mga ganyang tanong, sino tumulong, sino yung lumapit o linapitan para magpatulong, kasi he was part of the WPP, and we should remember that under the law, meron ho talagang confidentiality ang WPP. Madam Chair, hindi po siya takot sabihin na yung makapangyarihan tao sa ating bansa, na yung Pangulo ay parang mud bomber or mud killer. Hindi siya takot na islander ang pamilya. Hindi siya takot na idamay ang chief PNP dito. Pero takot siya sagutin ako kung siya lumapit, siya nilapitan, o kung kaibigan niya man o hindi. So naintindihan ko yung point yung Madam Chair. But katulad nung sinabi ko sa session hall, no? We can be an advocate here, but if we are chair, kailangan neutral. I'm not advocating. Yes, Madam Chair, but let me ask him, let me question him, Madam Chair, and Go your ahead, please. observations will Go be ahead, noted. please. So, Ka Edgar, sagutin mo ako. Kinsa man sa inyong dalawa? Ikaw lumapit, siya lumapit. Sino pong dalawa? Siya po at yung kaibigan niya, sabi niyang hindi pala niya kaibigan, naging kaibigan niya nung nilapitan niya. O paano, sir? So, lumabas ka na sa... Yun na meron talaga niyan. Walang lumapit nga si HR sir. Sabi niyo po kanina sa testimony. Ako ang niyo. lumapit ng si HR, nag-surrender ako Yun ng nga, si sir. HR, sir. Kayo ang lumapit sa CHR. Ako ang lumapit sa Sinabi CHR. niyo sa kanila na meron talagang... Ano po sabi nila sa inyo? Sinabi ko lahat yung ginawa ni Mayor Duterte sa Davao. Doon ako sumurrender sa Region 8 ng Tacloban City, sir. Ng CHR. Anong ginawa ho ng CHR nila? Sabi ng CHR, hindi namin kaya yung pag-protect sa buhay mo. Pumunta ka ng DOJ doon sa Maynila ka pumunta. Hindi nila kinuha yung testimonya mo? Kinunan ako ng testimony, sir. So, nasa record to ng CHR? Oo, nandoon, sir. May I ask the CHR if this is true? We still need to verify that. Naku naman. Kasi sir, 2008 hanggang ngayon, hinahabol ng CHR si Duterte. nasa Region 8 po ang record, sir. So, kailangan Iniimbestigahan ng chairman at komisyon nyo eh. Tapos sasabihin nyo ngayon, ano, gagawin nyo pa? Madam Chair, let me With pursue due respect, this. Let me pursue Senator this, Alan Madam Peter, Chair. because you're asking the CHR, they just answered that they have to Yes, check. Madam because Chair, and I am... what was mentioned by the witness is that
he went to CHR Region 8. Yes, Madam Chair. And something this explosive and this big, in 2014, given the publicity of your office when you were in CHR, ifo-forward to sa main office. Kaya nga tinetesting ko dahil ang aking pagkaalam, may I ask the representative, sinong chairman yun ng CHR ngayon? Chair Chito Gascon, sir. Anong political party niya? I wouldn't know, sir. Liberal Party. Ako na magsasabi. Isa siya sa pinaka-core group ng Liberal Party ever since. So, okay. Sir, magugulat ka ba pag sinabi ko sa iyo, sinabi ng CHR, walang DDS? Hindi ako magugulat, sir, kaya totoo man talaga. Totoong wala. Totoo lang talaga yung DDS nga meron Sir, yan. kung sasabihin ng CHR, walang DDS. Hindi ako maniniwala, sir. Okay, sir. Ito sulat ng Ombudsman, James G. Viernes, noted by, signed by the Administrative Officer, FIO, no? Office of the Ombudsman Field Investigation Office, dated January 15, 2016. During the campaign to, please be advised that the matter of investigation conducted by Field Investigation Office, FIO, Office of the Ombudsman on the complaint against Mayor Rodrigo Duterte et al. With reference number FF-C-12-0234, the following is the final disposition thereof as approved by the Honorable Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur H. Carandang. Conclusion. XXX investigators recommended that the investigation of this case be closed and terminated without prejudice to the investigation that may be conducted by the NBI or other independent task force. The basis for the above recommendation is here to reiterated for easy reference thus. There is no evidence to support the killings attributed to the or attributable to the DDS, much less the involvement of Mayor Duterte, Rodrigo Duterte, and the local police of Davao to the said act. This office tends to agree with the Commission's Regional Director, si Paco, that it would be unbecoming of the Commission if through chismis and other gossips, we would be relying on it as fact already that there is no supporting justification. End of quote. We cannot agree even more. We cannot agree even more to the herein complainant's regional director himself speaking as he surely knows whereof he speaks. In fact, we have actually validated the same findings in this investigation, and no evidence was gathered to support the killings attributable or attributed to the DDS. In fine, the allegations of CHR Director Sipaco would put it remains that he called us chismis and other gossip. It is hereby recommended investigation of this case be closed and terminated. Ombudsman na po at CHR nagsabing chismis lang ang ang DDS. CHR na mismo nagsabi. Ito po si Philip Alston ng UN ng yung special rapporteur na binabanggit parati ni Chairman Gascon. Ano sabi niya sa report niya? If it was not for the fact that the local office of the CHRP denies the existence of the death squad, etc., etc. Kinote din niya. Ma'am, excuse me, can you identify yourself? Your Honor, I'm Attorney Diana De Leon of the Commission on Human Rights. Yes. Ma'am, why are you coaching the witness? I was just telling him, sir, that since he just finished grade 1, I was telling him that if you do not understand, itanong mo sa kanila ng Tagalog. Kasi all the documents Yes. that have been read May I are in advise to English. you that you address that to the chair. Witness protection. Oh. Nagtago na kayo, sir. Okay. Bakit ako? Babalikan ko mamaya yun. So, nagtago ka na. O, paano mo nahanap tong tao na to? Nakilala ko lang yun, sir. Nakilala ko lang. Sir, Nakilala ko lang. kahit naman, sir, Tapos- hindi nag-aral kahit grade 1 naman, sir. Tapos nagkwento ako, tinulungan din ako. O, paano nga, sir? Nakita mo, nagiinuman sa tindahan, pinuntahan mo siya sa opisina.
Hindi ako pumunta ng opisina, sir. Kaya hindi ko Paano nga ginawa nyo, sir? Paano mo nahanap tong tao na to? parang nagkusang loob lang yun, sir. Sir, paano magkukusang loob? Hindi mo nga kilala. Sabi mo, ikaw ang lumapit at nag-volunteer. O, ikwento mo sa amin yun. Kung hindi, ipapakontempt kita dito. No need to threaten the witness. Madam Chair, I've been here 18 years. When a witness is evasive o ayaw sumagot, it is the right of any senator to say that you can cite him for contempt or ask the committee. How can that be threatening him, Madam Chair? Madam Chair, as I said, no, if you want to be chair, may I ask for some neutrality here? And halatang nagsisinungaling, ayaw sumagot, sasabihin ko lang, makokontempt ka pag hindi ka sasagot, didepensa natin. Hindi naman fair, hindi patas yun, Madam Chair. Let me question him, let me answer. Ito po ang rules, hindi ko nababasahin, sayang yung oras. Sir, ikwento nyo sa amin, paano ka napadpad dito? Kasi nga may magsasabi, part 2 ng Plan B. Part ito ng plano na tanggalin ng Pangulo at ilagay ang kapartido ng ating chairperson. So patunayan mo sa akin, sir, at sa buong Pilipinas na hindi totoo yun. Na maganda talaga puso mo at nagbago at gusto mo talagang lumabas ang katotohanan. So, yung taong ito na ayaw mo ipangalan, paano mo nilapitan? Isasabi ko lang yung totoo sa iyo, sir. Para Sir, hindi totoo sinasabi mo kasi wala kang sinasabi. isasabi ko lang yon. Ang tumulong sa akin, sir, yung si Monsignor Oliver. Yung Okay. tumulong sa akin. O, paano mo nilapitan si Monsignor? Pumunta ako ng simbahan, sir, kaya natatakot ako, sir. Mm. Doon ako nagpatulong sa kanya. Okay. Siya na ang nagkuhan sa akin, sir. So paano yun? Doon ka nakatira malapit sa simbahan na yon? Doon, sir. Doon. Tapos sa simbahan na yon, paano mo siya nakilala o nakita? Napakinggan mo siya magmisa o bigla mo nilapitan? Opo, sir. Opo. Hindi, anong opo, sir? Ikaw magkwento, tinatanong ko, nagbibigay po ako example. Paano? Halimbawa, gumising ka na lang isang araw, sabi, pupuntahan ko to si Doon Monsignor. ako, parang nagtanong ako kung sino ang pare dyan para tulungan din ako. Tulungan din ako. Kanino ka, sir, nagtanong? Sa mga tao doon, Saan lugar ba yan, sir? Pangasinan. Pangasinan? Opo, sir. Anong bayan sa Pangasinan? Sampabyan. Sir, ang San Fabian ay isa sa mga sentro. May dyaryo doon, may TV doon, may radyo. Sampabyan. Bundok man yun, sir. Yung seminary. Oo, pero may radyo doon, may Hindi television man ako- doon. Malayo man ako doon sa kanila. Lumapit lang ako doon. Okay, so Kasi malayo yung... sige sir. So balikan muna natin. Bago ka lumapit kay Monsignor, paano ka napunta ng Pangasinan? Taga Davao ka. Sir, paano ka napuntang Pangasinan? Meron lang akong kakilala, sir, na pumunta ako ng Pangasinan. Tapos, napatulong lang ako kung saan. Saan ka galing nun, sir? Paglabas mo ng witness protection, saan ka napunta? Umuwi ka ng Davao, dumiretso ka na doon? Doon na sa Pangasinan, sir. Ang nagdala ba sa iyo doon, sino po? Yung kaibigan ko lang, sir. Anong pangalan po niya? Hindi ko lang isasabi, sir. Hindi ko- Bakit si Monsignor nasabi mo, pero yung... Siyempre, si kaibigan- Monsignor naman ang kumukup sa akin. Siyempre naman, sir, yun din naman ang tumulong sa'yo pumunta doon. Singbahan man. O yung nagdala sa iyo po doon sa Pangasinan, kaibigan ni Senator De Lima, Hindi, sir, hindi. kilala niya? Hindi, sir, hindi. O saan mo nakilala tong taga Pangasinan na to na nagdala sa iyo sa Pangasinan? Sir, para naman itong personal, sir, yung tanong mo, sir. Hindi, sir, personal yun. Parang personal naman ito, sir. Hindi, sir, personal. Excuse me, Senator Allen. I'm sorry. I know that I'm not supposed to butt in. Now, as I mentioned earlier, he was part of the WPP, but he left the WPP. And when he left, may mga tumulong sa kanya. Now, these are actually confidential matters in relation to WPP. But I think, kasi nakikita ko ho na parang nag-hold back ang witness.
meron siyang gustong ikwento kung paano siya umalis ng WPP, saan siya pwedeng palipat-lipat o saan siya naglipat-lipat hanggang eto nga na nag-volunteer siya na gusto na niya Madam Chair, I mag-testify. appreciate that. Pero kayo po